Okay na? Sige, Nasa linya na natin? nasa linya na natin. Okay, game. Ay, okay. Sige, kausapin na ho natin ang Associate Professor, UP School of Economics at former Undersecretary for Fiscal Policy and Monitoring Group ng Department of Finance, si Professor Shelo Magno. Magandang umaga po sa inyo, Professor Magno. Double wang sa saksi sa double B ngayong Magandang umaga, ma'am. Uy, pareho tayo na Magandang umaga po sa inyo, sa mga tagapakinig niyo ngayong umaga. Yan, maraming Good morning. salamat Salamat po. po sa Nanibago ako, long hair ka na, ma'am. Hindi lang nakakapagpagupit. Oo, hindi din, short hair. Anyway, ma'am, sa Open Bicam, pakipaliwanag sa amin, ano ang konsepto ng Open Bicam? Ano ang mapapala ng ordinaryong mamamayan pag binuksan ang Bicam sa publiko? Opo. Alam niyo po kasi sa kasalukuyan, yung Bicam na yan ay secret. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari dyan. Halimbawa po, nung nakaraang budget ng isang taon, dyan nagkaroon ng dagdag na 200 billion pesos na budget ang DPWH at hindi yan napag-usapan sa mga committee hearings. At sa mga ibang batas din po, madalas kong ikuwento, halimbawa yung sa train law, kasi hindi lang po budget ang binabaycam. Lahat ng batas na dumadaan sa Kongreso natin, dumadaan sa BICAM. May mga sitwasyon, halimbawa nga po, yung 2017 train law, mayroong isang provision na na-delete pagkatapos mag-BICAM. Aba, nawala na yung responsibilidad ng mga coal mining companies magbayad ng tax. Kaya ngayon ang binabayaran lang nila income tax, hindi sila nagbabayad ng excise tax. And we're talking about billions here, ha? Kasi kung 2024 nagbayad sila ng excise tax, that's almost 2.4 billion pesos. Ang sa akin, imagine, nalabi mo lang yung bicameral conference para i-delete ang isang provision ng batas, nakatakas na ang isang malaking kumpanya sa pagbabayad ng tax. Pero ang ordinaryong mamamayan, walang choice, kahit 3-in-1 ang binibili mo, nagbabayad ka ng tax, hindi ba? Ngayon, kaya napaka-importante na malaman natin ano ba talaga ang nangyayari sa BICAM. Madalas na po tayong nakakanood ngayon sa live stream ng mga ginagawa nila dyan sa Senado at sa House of Representatives. Pero itong BICAM kasi, hindi natin nakikita. Hindi natin nabidinig yung kanilang mga pag-uusap. Kaya ang sinasabi po natin, Open BICAM, dapat naka-live stream yan. Lahat ng pag-uusap ay nangyayari dapat sa BICAM. Kasi last year, merong pretensions na, okay, Open BICAM tayo ha, pwedeng manood ng media at saka civil society. Pero sa opening lang. Nung pinag-usapan na yung importanteng parte ng budget, biglang nawala na sila. Opo, Prof. Tapos ang nakita na lang natin yung finalized document na may mga blanks, hindi po ba? Opo. So, we appreciate po yung response ng Congress natin na willing sila sa naggawin itong Open BICAM. Pero may mga konkreto po tayong panawagan dyan. Unang-una gusto po natin na ma-reflect ito dun sa House rules ng House of Representatives at Senado. Pangalawa, kailangan po may public access sa minutes of the meeting, yung detalyeng minutes of the meeting, para alam natin sino ba yung mga senador at congressman na responsable sa mga nagiging insertion sa BICAM, di ba? Sino nag-suggest na gawin dagdagan ng 200 billion pesos ang DPWH para sa kanilang mga waiting shed, tsaka farm-to-market road projects? Makikita natin yung pangalan at alam natin kung sinong politikong sisingilan natin. Pangatlo, alam niyo po kasi sa BICAM, ang ginagawa dyan dapat ay nire-reconcile na lang yung pagkakaiba ng House at Senate. Minsan, nagkakaroon ng mga dagdag bawas na hindi naman napag-usapan. So, importante po na may comparison tayo. Ito yung sa House, ito yung sa Senate, ano yung ginawa nyo? Para nakikita natin yung scope of work nila. Di ba kapag pag nagtatrabaho, dinidefine ito deliverables mo, itong scope of work mo, ano ginawa mo. Ganun din po dapat sa BICAM para malinaw na malinaw ang sistema ng accountability. So, sana po i-reflect itong mga very specific provisions na to sa House rules. Prof, ito lang, kung Open BICAM mo yan, kasi ang karamihan sa atin, hindi mo pamilyar ano ba nangyayari nga, gaya ng nasabi nyo sa loob na yan. Pero yung mga terminology o mga terminolohiya dyan, baka hindi rin ito maintindihan ng taong bayan. Paano natin maipresenta na talagang naiintindihan kahit ni Aling Nena, nasa karinderya, nanonood, kung saan man, maintindihan nyo yung pinag-uusapan kasi English ho yan, tapos mga figura, dapat tapos bang mga kailangan Tagalog malalim version lahat ng discussion, ma'am? Yan, dyan po papasok yung mahalagang role
na atin, ako po bilang eksperto at guro sa UP, kayo po bilang media, na i-translate itong mga naging diskusyon sa budget natin, sa mga batas na inilalabas ng Kongreso natin para mas maunawaan pa ng taong bayan. Ako nga po ay may sinulat pang kanta tungkol sa tax ng ina mo. Para mas lalong maunawaan ng mga tao. Kasi itong budget, lagi natin pag-usapan, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Pero hindi natin na iintindihan kung ano bang halaga nito sa atin bilang mga ordinaryong mamamayan. Ito po ay napakasimple lang. Lahat ng binibili natin ay may tax. Yan yung tinatawag na VAT. Sabi ko nga po, bumili ka lang ng 3-in-1 or isang latang sardinas, nagbayad ka na ng tax. No? Yung mga pag tayo nagtatrabaho, naka-withholding tax na yan, bawas na yan bago pa man dumating sa atin. Lahat ng pera na yan, yan ang ginagamit ng gobyerno para sa budget. Binabayaran po natin ng gobyerno para pagserbihan tayo, bigyan tayo ng maayos na serbisyo. Ngayon, kung tayo magkakasakit, magmamakaawa tayo sa mga politiko para tayo makapagbayad ng hospital. Hindi po yan magandang serbisyo. Pang-aabuso po yan sa mga mamamayan. Dahil in the first place, tayo na yung nagbayad niyan eh. Binigyan na natin yung tax sa kanila. Kaya po napakahalaga yung budget discussion na to kasi pera natin yun. Binigay natin sa kanila para bigyan tayo ng maayos na serbisyo. Ngayon, kung dadaanin yan sa ayuda at kailangan pa natin magmakaawa bago tayo makakuha ng matinong serbisyo sa gobyerno, yan po ang dapat binabantayan at tinututulan natin. Prof, doon sa nabanggit, sabi nga nila, ang BICAM daw parang third Congress, di ba? May dalawa ka Senate ka in House, may third Congress ka. Pero doon, kapag nagkakaroon, lumulusot yung mga wala sa version ng Kamara, wala sa version ng Senado, pero lumulusot sa BICAM, may habol ba tayo doon? Kasi kung wala doon sa dalawang version, dapat hindi illegal yon, hindi ba? Well, technically, pwede po sana yan i-question pagbalik sa House at saka sa Senado kasi pagtas ng BICAM, i-approve po yan sa plenary. Pero ang nangyayaring practice na po ay once lumabas sa BICAM, parang paper approval na lang yan, wala nang nag-o-object dun sa pinroduce ng BICAM. Kaya very important na gawing accountable yung bicameral conference dahil dapat po hindi sila third Congress. Ang trabaho lang talaga nila ay mag-usap at i-reconcile yung mga ilang pagkakaiba ng House at Senate at hindi pwedeng magdagdag bawas. Ito nga po another recent example kakapasa lang ng batas na to, hindi pa napipirmahan ng Pangulo. Yung usapin ng pagmimina sa bansa, pinag-usapan ng tax tungkol dyan. Pero ang Senado, nagdagdag na ng provision sana na dapat hindi na tayo pwedeng mag-export ng lupa lang. Sa Pilipinas kasi lupa yung in-export natin, hindi yung minerals, hindi natin pinaprocess. Samantalang Indonesia, 2009 pa, binan na nila yan. Ban na ang pag-export ng lupa para mas maging kapakita-kinabang sa bansang Indonesia, makalikha ng dagdag trabaho. So maganda po sana to, no? Ang nangyari, nag-BICAM, na-delete yung requirements na yan na mag-process na dito sa bansa ng nickel. Alam niyo po, nickel, tayo ay second biggest producer ng nickel sa buong mundo. Pero di natin napapakinabangan. Ma'am, pwede na kami sa discussion. Wala lang tayong time. Hihirit kami ng second chance. Yes, pagkakataon ulit. Prof, salamat ng marami ngayong umaga sa inyong oras. Thank you, ma'am. Thank you. Yan po natin nakausap si Professor Shelo Magno, Associate Professor, UP School of Economics at former Undersecretary ng Fiscal Policy and Monitoring Group ng Department of Finance.